Thank you, beloved. Brother Orlando Magaling. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat, mahal po ni Jesus. Sa iyong matamis, pala na presensya, iyong pinadama sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, mahal po ni Jesus, sa paglang Jesus sa mga kapag-awitan, sa babato, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth and Singles Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. At sa pagbibigay, salamat po sa mga inak matatapat. Sa pangarang salita, mahal po Panginoon, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa, umaasa lamang sa inyo, so nang dalangin na ginawa. Amin yung galang, mahal Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons sa milibandang sa opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong to our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Like also to give double honor and respect our beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet for loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. I'd like also to acknowledge and greet the presence of our beloved in-laws, nating beloved Mr. Pogs, puri natin mga Panginoon. God bless you po. Binabati ko rin lahat natin mga beloved preachers, beloved co-workers, mga awit, mga manugtog sa ating mga webcast viewers at sa inyo lahat pinamahal. Magandang hapon po. Puri natin mga Panginoon. Kindly read Matthew 24, verse 13. Mateo 24:13. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Our topic for today is the reign of the beast, ang paghahari ng halimaw o paghahari ng Antikristo. Napakalinaw sa banal na kasulatan, there shall be many antichrists appear in the last hour, sa Biblia. In the last days. Sa atin, hindi na po last days last hour. Huling mga oras na pong pinag-usapan, hindi na po yung huling mga araw. Because the signs, the prophecy, or the prophecy of the reign of the Antichrist is being unfolded in our very eyes today. Nandiyan na po lahat, minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mamaya basahin natin, we are in the last hour. Hindi na po last days, last hour. Huling mga oras. So, we know for a fact that Antichrist has already begun its reign. Ang kanyang paghari ay nagsimula na, minamahal. Hindi po halata sa hindi sumasabaybay ng salita ng Diyos. Lalo na ang mga non-Christians o mga non-believers, hindi po halata na dito na magsisimula na sila. Dito po sa atin, pinapatupad na po sa ibang bansa at sa atin ngayon, sabi po ng announcement ng Central Bank of the Philippines. Ka-announce lang po, a couple of days ago, QR code na po gagamitin hanggang, ang announcement ay from June, from this first week of July o
June, last week of June, to December, 6 months. Minamahal? Ang gagamitin na po na pang-transact ay QR code. Kahit sa mga palengke, QR code na po ang gagamitin. Then, papunta po na po yan sa digital money system. Amen? Minamahal? Alam ko, you are familiar sa mga term na binabanggit natin. Dahil nandiyan na po yan sa mga balita, sa social media, kalat na kalat po yan, minamahal. QR code, then papunta po yan sa digital money system. Ibig sabihin yan, papunta na po siya sa tawag na cashless society. Amen? Marami na po ako nakausap, mga kapatiran natin sa ibang bansa, tawag sa atin, sa kanilang kinaroonan, sabi nila, Kuya, dito ay digital na. You cannot buy even online. Hindi ka na makabili ng gusto mong product unless you are a member of the digital money system. So alam nyo naman ano ang requirement para maging kabahagi ka ng digital, sabi nga doon, Central Bank Digital Currency. Yeah? CBDC, Central Bank Digital Currency. So you know very well what are the requirements. Alam nyo na yan. Alam nyo, ako ayoko sana banggitin mga bagay na ito. Alam nyo, yung nung nakalood kami dyan, nagpupuri ako dyan, mga ilang months na nakalipas. Sabi ng Holy Spirit, umudyok sa akin, ipangaral mo ang end times. Ang huling panahon, yun daw ipangaral mo. Nagtataka ako, may labahal. Bakit yun ang binubulong? So, malinaw na we are already in the end times, in the last hour. Amen? Hindi po tayo magkumpiyansa sa payapa, normal. Hindi tayo pwede magkumpiyansa sa sinabi natin normal. Sa Biblia kasi, when sinasabi doon sa Biblia, when they say peace and safety, then sudden destruction. Pag kapayapaan, kaayusan, then sudden destruction will come. Yan po sinasabi ng banal na kasulatan, biglang pagkawasak. Kaya we should not be confident. Meron nasasabi, normal na ang panahon. Normal na, kunwari lang yan, minamahal. Ang kasunod dyan, sabi ng Biblia, bigla ang pagkawasak. Pero pinagpala ka pag dito ka sa tunay na gawain. Kaya na mangyari, ligtas ka. Hallelujah! Praise the Lord! But of course, you have to be very, very alert. Kailangan alerto ka. Sabi ng Panginoon, pray, watch and pray that you may not enter into temptation. Lagi kayong manalangin at magpuyat para hindi kayo mahulog sa tukso. Ka-announce lang ng Central Bank natin, hanggang December na lang. Kung hindi yan, mapigilan, sinabi nila, sila may sabi. Hindi naman tayo nagagawa-gawa ng istorya dito, minamahal. Sila naman na nag-announce. And sa ibang bansa, nangyayari na yan. Parang maganda, comfortable. Ganyan palagi ang gawa ng kaaway. Maganda sa paningin ng tao, pero sa dulo niyan, kamatayan at kapamakan. Bago natin tuloy yan, Proverbs chapter 14, verse 12, can I read? Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 14, ang talata po ay 12. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ganyan talaga ang pakala ng kaaway. Akala mo maganda, comfortable,
moderno. Pero mali naman sulatan. Parang matuwid, parang maayos. Pero sa dulo niyan, kapahamakan. Kaya nga, minamahal, lagi tayong maghanda. Di tayo pwede maging confident. Dahil ang hula, 2,000 taon na nakalipas, that the Antichrist will reign. Nangyayari na po sa ating panahon. Amen? Anong announcement ng Central Bank? Just recently, na mahal ha? They will reduce the printing of money. Kanila na daw babawasan yung pag-imprinta ng pera. So, inuunti-unti ikondisyon ang mga mind ng mga Pilipino. At hindi lamang yan sa atin. Nangyari na po yan sa Nigeria. Bago mangyari sa atin, sa Nigeria, months ago, ilang months na nakalipas, ni-reduce na po na, in-announce po doon na i-reduce yung pag-print ng money. Ngayon po ano nangyari? Digital na sila. Unti-unti, totally, wala na nagagamitin ng money. And this will happen not only in the Philippines, not only in Nigeria, but it will happen all over the world. Kaya sabi ng mga Pinoon, pag nakikita niyo ng mga bagay na yan, tumingala ka na dahil ang iyong pagtutubos, nandiyan na. Amen? Lift up your hands because your redemption is drawing nigh. Drawing near, papalapit ang iyong pagtutubos. Ano sabi dyan? He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Matthew 24:13, kanina binasa natin. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Bakit sinabi yan ng Malapinon? 2,000 taon nakalipas. Binanggit siya ng Malapinon 2,000 years ago. Nung siya nagkatawang tao. At ngayon nangyayari na, bakit sinabi ang magtitiis lamang? Kasi the Christians will be persecuted. Usigin ka hanggang sa dulo, hanggang saan ka. Ilamahal. Pag naiwan ka dito sa pagdagit ng mga banal, ilamahal. If you had the mark of the beast, you will be beheaded. Ang sinabi sa Revelation. Ang walang tatak ng hayop ay pupugutan. Sabi ng iba, hindi naman literal yan, napupugutan. Okay, pwede sabihin natin, hindi literal. Para ka na rin pinatay pag hindi ka na makabili. You cannot go to another place. From one place to another, we cannot travel anymore. Nandiyan na yan. Quezon City, minamahal. Alam ko kung nagsimula na, one week ago, in-announce na ng mayor ng Quezon City, magsisimula na sila ng 15 minutes city. 15 minutes city. Ibig sabihin, 15 minutes ka lang pwede umalis sa bahay mo. Dapat, in 15 minutes time, nakabalik ka na. Yan po ibig sabihin ng 15 minutes city. Yan po ay matagal nang nangyari sa China. At yan po ay magaganap sa buong mundo. Di lang natin alam kung madidili pa yan o mapigilan. Pero as far as the prophecy is concerned about the end times, we are already in the last hour of the world. Kaya minamahal, malinaw ang paalala ng Malapinon, do not love the world. Kung ibigin ang sanlibutan, ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Hallelujah! Praise the Lord! Ano mangyayari sa atin? Makamit man natin lahat ng bagay sa mundo. Pero mapahamak ating kaluluwa, ay baliwala. Kaya pinagpala kayo dahil kayo'y tapat sa Malapinon. Tapat kayo sa paglilingkod. Nagtatrabaho kayo, hindi lamang sa sarili. You give
what is for the Lord. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Isa yan sa basihan na hindi niibig yung mga bagay sa sanlibutan. Kasi kung iniibig mo ang mga bagay dito, you cannot give your tithes and offering to the Lord. Pero naintindihan ninyo na ang kaligtasan ay mas mahigit pa sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Amen? Ang magtitiis hanggang sa wakas ay isang maliligtas. Mayroong bakang iba ay kanilang i-reject ang ating mga Panginoon pag nandoon na sa sobrang kahirapan. Dahil mangyayari dito yan sa mundo. Hindi tayo bibilang ng mga taon, no! Mangyayari dito yan. Kaya nga sa Biblia, even the very elect will be deceived. Baka madaya palaw yung mga pinili. Bakit? Ipitin lahat ng tao, lalo na mga Christians. Dapat mayroon kang you have the mark of the Antichrist para malaya ka dito. At ipitin lahat ng tao, minamahal, to receive the mark on their right hand or their forehead. Hindi po yan literal na marka sa noo na nakikita, marka sa kamay na nakikita. Hindi literal. Pag sinabi sa kamay, something to do with your actions. Has to do with your actions. Ang marka ng halimaw ay sa kanang kamay, ibig sabihin, may kinalaman sa ginagawa mo. Amen? That is not literal, a mark in the right hand or the foreheads. Sa noo naman, may kinalaman sa iniisip mo o ginagawa mo sa paniniwala mo. May kinalaman. Has to do with your thought, yung mga kaisipan, yung tinuturo, kanilang pinapatupad ng mga agenda. Yung ibig sabihin yun, yung sa mind, minamahal. Pag naniwala ka, kasi maganda, akala mo maganda tingnan. Pero sa dulo niyan, kapahamakan. Pero hindi nagkulang ating mga pastor. Nung araw pa, tinuturo na yan. Pag dumating ang Antikristo, do not believe. Do not follow. Huwag kang susunod. Dahil, anak ka ng Diyos. Minamahal, hindi ka taga-mundo, hindi ka taga-lupa. Ang iyong tirahan doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 1 verse 1 up to 3. Apokalipsis 13, talatang 1 hanggang 3. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa kanilang mga Nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. Amen. So, minamahal, dalawang beast, mamaya mabasa natin another beast. Dalawang hayop yung pinakita sa pangitain ni John sa huling panahon. Dalawang hayop. Ang unang hayop, ito nakita niya sa kababasa natin. At nakita ko ang isang hayop na may umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at kaniyang
sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. So, inuulit na natin at pinag-aralan nakaraan mga panahon. Leopardo, ano po yan? Kung may time tayo, mabasa natin yan sa pangitain din ni Propeta Daniel. Leopardo, yan po yung paghahari ni Alexander the Great sa world history. Nakadetalye yan sa banal na kasulatan. Leopardo, that is Alexander, that is the kingdom of Alexander the Great. At ang mga paa ay gaya ng oso. Oso naman, yan po yung paghari ni Cyrus II. At ang bibig ay leon. Leon naman, yan naman si King Nebuchadnezzar. Amen? At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. Ang tawag po dyan, the political antichrist. Mamaya, ang ikalawang hayop, nalilitaw, nandito sa ating panahon na. At that time, sa panahon na yan, ang tawag dyan, political agenda. Through political, nagsimula ang antichrist sa magitan ng politics. Kaya ginamit siya ng mga antikristo, mga emperor. Si King Nebuchadnezzar, si Cyrus II, Alexander the Great, the Roman Empire, the Eastern Roman Empire. Alam niyo yan. Mabawasan niyo sa old history. The Eastern Roman Empire ay si Julius Caesar, and the Western Roman Empire, si Constantine the Great. Pito yan sila. Ang pangpito, ang dito ngayon, anytime, matutupad. 3. At nakita kang isa sa kanyang mga ulo na waling sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat ikamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilala sa hayop. Bakit nasugatan yung halimaw, yung political antichrist? Nasugatan kasi bumagsak na po sila lahat. Wala nang Babylonian Empire, wala nang Grecian Empire o Medo-Persian Empire, wala nang Grecian Empire, wala nang Roman Empire. Bumagsak na sila lahat. Pero, sabi doon, yung sugat na ikamatay ay gumaling, na-revive, nag-ibang anyo ang Antichrist. Alapakan natin, mahal ang Panginoon. Amen? Nag-ibang anyo. Ayan, sundan natin. Revelation 13 verse 11. Ito na po yung anyo na nandito na ngayon sa ating panahon. Yung nagpatuloy doon mula sa political na antikristo, nandito na po sa religious antichrist. 11. Apokalipsis 13:11. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. At nakita ko ang ibang hayop, yan, sa English kasi, another, ibang hayop, ikalawang hayop, ibig sabihin. Yung nagpatuloy sa unang wala na bumagsak na mga emperor. At nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa at may dalawang sungay na katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalitang gaya ng dragon. 12. Ano sabi sa 12? At kanyang isinasagawa ang buong kapamalaan ng unang hayop na sa kanyang paningin. Ipinagpatuloy niya yung nawala ng Antichrist. Pinagpatuloy niya. At pinasasamba niya ang lupa at ang nananangalahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat na kamatay. Yun. Pinagpatuloy niya, pinapasamba. Pinapasunod niya uli ng mga tao. Sa Diablo, pinapasunod niya uli. 13. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng tao. Ano sa 13? At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y
ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. And deceived them that dwell on the earth by the means of those miracles with a power. May miracles ang ginagawa. Itong religious, nag-anyong religious yung Antichrist. O si Satan mismo, nag-anyo yung kanyang mga tao dito, nag-anyong religyoso. Through religion. At mayroon sa mga himala, dinaya ng mga tao sa magitan ng mga himala. Anong himala? Kung pag-aralan mo ngayon at ano nangyari sa atong panahon natin ngayon, ang tinatawag ng himala, hindi po yung himala na gumaling, hindi po yung cancer gumaling, hindi po yung tinutukoy ng himala. Yung himala ng Antichrist, through advanced technology. Ang kanyang himala sa magitan ng modernong teknolohiya. Andiyan na, nangyayari na ngayon, yung mayroon transhumanism, yung mga tao lalagyan ng chip sa utak. That is the miracle that the Antichrist is doing today. Marami yan, mga iba-ibang mga himala. Ang ginagamit ng Antichrist sa huling panahon para madaya mga tao through modern technology. Yan po tinutukoy dyan, binamahal. Kaya nga, wala na yung unang hayop, yung true political agenda. Ang ikalawang hayop ay through religion. Lumitaw through religion sa magitan ng alin? Through papacy. Papacy and the United Nations. The second beast, yung nagpatuloy ng agenda ng Antichrist, tapos na. Panahon na makinubag ni Tsar hanggang sa Roman Empire. Bumagsak na sila lahat. Pero na-revive, sabi ng Biblia, yung sugat gumaling, ibig sabihin, nabuhay muli, nagtuloy uli yung Antichrist through religion, through papacy. Mayroon pa nga, dami niya na balita dyan, kasi social media. Sabi, hinintay pa natin Antichrist lumitaw. Hinintay pa raw. Hinintay pa raw lumitaw, hindi pa raw lumilitaw. Hindi natin alam, baka yung mga nagsasabi na ngayon, baka mga tao rin yan ng Antichrist, kunwari hindi pa lumilitaw. Pero basahin mo Biblia, nandito na po yung Antichrist. Nandyan! Siya pa nga yung pumirma ng pirmahan pa nga sila doon sa Dubai, yung One Religion. Nagpirmahan pa na sila. Naghanap pa iba ng Antichrist. Yung pinakapuno ng pinakamalaking reliyon sa mundo. Yun na po, yung Antichrist na sinasabi ba, hindi pa raw lumilitaw. Nandyan na. Hindi nga lang, hindi pa masyado makaporma kasi nandito pa ang church. Nandito pa ang tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero nandyan na. Kaya, pagdating sa 14, dinaya niya mga tao sa magitan ng himala. Mga tanda na kanyang binagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. So pag-aralan natin yan, marami yan. The image of the beast, maraming talata yan. Pero kung kung ating diretso sa maikling istorya, ano ba yung larawan ng hayop o image of the beast? Wala pong iba yan, yung mga implementer ng agenda ng Antichrist. Most of them are leaders of the world, presidents and kings. Sila po nag-implement. Yan pinatawag sa Biblia na image of the beast. Sila yung anino ng hayop. Sila magpapatupad. Tayo po na mga walang tatak ng hayop ang tawag sa atin, we have the image of God. Mayroon tayong image, larawan ng Diyos. Ang gagawin ng hayop,
sisirain o larawan ng Diyos. Kaya magiging ang mga tao, magiging image of the beast. Yan po ang Biblia. Ayan po. Malinaw yan. Malinaw yan. I hope the Christians will not be offended what the words of God are saying. Maliligtas tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Maliligtas tayo dahil tumanggi tayo sa alok ng kaaway. Amen? Dahil lahat pipilitin sa buong mundo. Pipilitin. Pero sabi ng Biblia, lahat na tumanggap ng tatak ng hayop ay paparusahan magpakailan pa man. Ano po yung pinatupad nila sa buong mundo? Lahat tinurukan. Almost every man in the world were injected. Ilang bilyon ang tao sa mundo? 8 billion. 7 billion na. Ayon sa balita, there are about 7 billion people all over the world were injected. At yung natitirang 1 billion, tuturukan pa nila hanggang 500 million na lang ititira nila. Yun ang kanilang programa. Ay natupad na lahat. Lahat. Natupad na. Proven by the scientists, by the doctors, lahat ng itinurok sa mga tao will alter the DNA of the people. Wala nang tago-tago yan, minamahal. Lahat ng nilagay sa katawan ng mga tao itinurok will alter your DNA. Yung DNA ng tao, yun ang papatunay na you are created in the image of God. Yan ang patunay na ikaw ay galing sa Diyos. Pag sinira yan ng itinurok, kasi ang purpose niya ng itinurok ay para sirain yan. The people will become an image of the beast. Kaya hindi na maliligtas ang mga tao. Bakit? Hindi na sila kawangis ng Diyos. Yan ang purpose ng tinuturok para sirain ang DNA mo. So that you will no longer the image of God. You'll become an image of the beast. Marami nagtatanong sa atin, tumatawag. Hindi na ba kami maliligtas? Dahil naturukan kami, sabi ko, walang sinasabi ang balang sulatan. Ay sinasabi ng Biblia, magsisi ang mga tao. May pag-asa pa, magsisi. Palapakan natin, malapakan. Amen? Kasi marami nagtatanong hindi natin pwede itago ang katotohanan, minamahal. Marami magagalit pag sinasabi ang katotohanan. In fact, the prophets of all time were killed because of preaching the truth. Hindi na babago yan hanggang ngayon. Marami magagalit sa iyo. In fact, in the end time, pag hindi ka tatanggap, you will be killed. Pero, minamahal, sa tunay na gawain ng Diyos, hindi ka matatakot dahil ang Diyos mo buhay. Hallelujah! Praise the Lord! In-alter, pag sinabi in-alter, sinisira ang DNA. Proven by hundreds of doctors and scientists. Iba dyan, mga hindi Christians. Pero nakita nila, sinisira yung DNA ng tao, yung tunurok. That is deception. Pero sa atin, ang anak ng Diyos, kasi may nagtatanong, wala na ba ako pag-asa? Hindi. May pag-asa ka. Magsisi ka at layuan mo. Huwag mo lang ulitin. Patatawarin ka ng Diyos na buhay. Amen? First John chapter 2 verse 18. Inamahal, medyo wala na po tayong oras. Hindi natin matatawag sa aral natin. Ano sinabi lang? Una Juan 2:18. Dito po sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 2, ang talata po ay 18. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Humunting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Malakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Pumunting mga anak, ito na ang huling oras
At gaya ng iyong narinig, nadarating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Gaya ng nalalaman natin na ito na ang huling oras. Pag lumitaw na ang marami Antikristo, nandiyan naglipa na ang dami Antikristo. Dinadaya ang mga tao. Kinokontrol ang ekonomiya sa mga mundo. Pati mga pagkain lahat papalitan. Ano kung nabasa yung mga GMO, lahat yan. Lahat pakialaman, lahat babaguhin nila. Modern technology gagamitin. Pero bago lumala yan, bago yan lubusang mag-saturate sa buong mundo, the church will be ruptured. Dadagitin ang mga banal. Kaya akala natin, normal lang ang buhay, minamahal. Ganon na ganon ang panahon ni Noe. Normal ang buhay. Ang sabi ng mga Pinoon, ang pagbabalik ng anak ng tao na ating mga Pinoon ay katulad ng mga araw ni Noe. Normal. Nag-asawa, kumakain, naghanap buhay, normal na normal. But Noah is the only one and his family preaching the word of God, preaching righteousness, na sinasabi niya, maghanda kayo, darating ang kabamakan sa mundo. But most of the people don't believe. Hindi sila naniwala kasi normal na normal ang buhay. Pero bigla lang dumating ang dilubyo. Ganon na ganon sa araw natin. Parang normal na normal, but sudden judgment and sudden destruction will come. Kaya ang paalala ng mahal na pinisalak ng Diyos, minamahal, lagi kang mainit. Kasaan ka man nandoon, huwag mong kalimutan, manalangin, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Basta praise the Lord. Kaya nga, the reign of the beast, nandito na, unti-unti na siya naghahari. Hindi lang masyadong halata ng iba, minamahal. Hindi lang masyadong halata. Pero, pinagpala tayo. Pinagpala ka. Dahil dito, pinahayag ng Diyos sa panguna natin, mga pastor, pinahayag ang katotohanan, kailangan, pag-anak ng Diyos, lagi kang nakahanda. Dahil tinawag ka, katulad ni Abraham, tinawag tayo bilang pansamantalang naninirahan sa mundo. Ang ating hinahanap, yung tirahan na ginawa ng Diyos. We're looking for a city whose foundations are created by God. Ang ating tirahan, ang ating panghuling tirahan ay tahanan na hindi ginawa ng tao, ginawa ng Diyos. Yung kaharian doon sa syudad na wala ng katapusan. Amen? Abraham was looking for a city with such foundation whose maker and builder is God. Diyos ang gumawa. Kaya dapat gano'n ang may natin na mahal. Sa huling mga oras sa panahon na ito, yun na yun ang dapat may natin. Hallelujah. Kaya nga, nandito na tayo, ang magtitiis sa wakas, hanggang sa wakas, sila lang ang maliligtas. Pag dumating na ang pag-uusig, isang araw, kahit yung mga gadget ninyo, hindi na magagamit yan. Unless you are registered. Hindi mo lang gagamit yan. Hindi mo alam. Pagkana ng Antichrist para hanapin lahat ng tao na walang tatak. Nandyan yan lahat sa banal na kasulatan. Nandyan yan lahat para hanapin yung mga walang tatak, para puwersahin na mahal. Kaya nandito na tayo sa huling oras. We are in the last hour. Kaya nga, usigin daw ang magtiis lamang. Dahil mawawalan ka, para malulugi ka dito. Hindi ka na makakapunta saan gusto mo. Ipitin ka, minamahal. Pero makapagtiis hanggang sa wakas.
Dahil naniwala ka sa salita ng Diyos, sumunod ka. Di bali, mahirapan ka dito. Di bali, may kaligtasan ka naman doon sa piling ng ating malapit. So we are already in the end times, mahal. Okay, there's no time to change your mind. Wala na time para magbabago-bago ang isip natin. Tuloy-tuloy tayo maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy tayo. We are in the last days. Ang dami nga nagsasabi, ganito. Totoo lahat yan. Unless na i-delay na mahal na Panginoon. Ibig sabihin, i-delay. Ipag-pray pa na mahal na pastor na hindi pa lubusan sila maghari. Pwede yun. Paano kung sinabi natin, mahal na pastor, mahal na Panginoon, pagod na ang anak ng Diyos, bumalik ka na. It will happen anytime now. Kaya anak ng Diyos, minamahal, ang ating susundin, walang iba, ang salita ng Diyos. At anong tinuro ng ating mahal na magulang sa malapit. Always be ready! Lagi kang handa, minamahal. Hindi tayo pwede magpalamig-lamig. Dapat lagi kang mainit na nilingkod. Minamahal. Sa trabaho natin, nandoon ka. Ang isip natin, nananalangin sa ating mahal na Panginoon. Lagi na kapag-ugnay, dahil babalik sa panahon na hindi natin expect. Panahon ni Noah, hindi akalain ng mga tao na darating na pala yung kapahamakan. Hindi nila alam bakit hindi sila naghanda. Kaya sinulat yan para warning sa atin, nila mahal, paalala na kailangan sa huling mga oras, lagi kang nakahanda, lagi kang nananalangin, huwag ka mawala sa pananalangin. Kahit sa bahay, like sa trabaho, you're always praying. Pag nananalangin ka, doon ka sa samahan palagi. Iga-guide ka ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo mawit ng mahal. As we sing the song, Hallelujah. Natawagan natin ating mga singers. Kung mayroon mga baguhan, kindly lumapit kayo. Tanggapin niyo ating mahal na Panginoon bilang inyong sarili tagapagligtas. Isa lang ang pag-asa ng mga tao. Walang iba ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Magdiliman ang araw, ikaw ay pag-asa at wala iba. Sergio, inawit natin ng Friday. Ito. Habang tayo mawit ang mahal, magsisisipo tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sa bawat araw na dumadaan, ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit pagsubok sa aking pamana, patuloy maglilikod sa iyo, Panginoon, sa bawat araw Hallelujah, hallelujah. na dumadaan. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit magunaw Hallelujah, hallelujah. ang kinalagyan, ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdilim man ang araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Sa bawat araw Yes, na hallelujah. dumadaan, Hallelujah, hallelujah. ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit
ikaw ang buhay. Kahit magulang, mundong kinaranian, ikaw ang Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy naglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Sa bawat araw, Magsisisi tayo na mahal. Habang pinawit. Mga magulang, magsisisi po tayo sa ating mga katihan. Kami tayo nakapatawaran sa ating mga pagkukulang. Nagkakasala sa ating malaping Jesus. kahit pagsubok, Para lalabas tayo sa bahay panambahan ng malinis ang ating puso. patuloy maglilingkod Magsisi po tayo lahat na mahal. Hallelujah! Panginoon sa bawat araw na dumaraan. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang buhay. Kahit magulang, mundo'y kinalagyan, patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa Yes, Lord! walang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa Jesus! at wala nang iba. Hallelujah, Pastor! Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Pagdaliman ng araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala
ating mahal na Panginoon. Patuloy na maglilingkod hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Minamahal, yan ang lagi nating isa-isa. Patuloy na maglingkod. May mga hadlang, may mga pagsubok. Patuloy na maglilingkod. Hallelujah. Patuloy. Kahit may mga problema, patuloy na maglilingkod. Hallelujah. Kristiyano ka, maraming hadlang ang natadaanan mo, minamahal. Ngunit patuloy ka! Sa dulo, pagpapalain ka! Plus buhay na malagad ka! Ito's natin ito mga kamay naman. Bilang pipibigay parangalan sa ating mga ministers. Dati-dati, wala tayong mga pag-asa. Dati-dati, basta kahirapan tayo. Dati-dati, puno tayo ng mga karamdaman. Ngunit ngayon, pinagaling tayo. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos! Jesus is alive! Jesus is alive! Kapatuloy ka na maglilingkod. Jesus. Hallelujah. 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 Napakabait natin, malapit. Hindi tayo binigo. Hallelujah. Hindi tayo binigo. Hanggang ngayon, kasama natin ang ating Diyos na buhay. Pinagpala ka ng ating malapit na Jesus na mahal. Patuloy kayo maglilingkod hanggang sa pagbabalik ng ating malapit na Jesus. Para sa mga baguhan, beloved preacher, Brother Mark, Noel, kindly. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Pinagpala po kayo para po sa aming mga minamahal na bisita. Hindi po aksidente na kayo narito. Ito'y itinakda ng ating mahal na Panginoon. Nakita ng Diyos na kailangan nyo ng Diyos sa inyong buhay. Nakita naman ng Panginoon ang inyong mga pagdurusa, ang inyong kalungkutan, ang inyong kahirapan. Nakita naman ng Panginoon. Kaya ang sabi naman ng Panginoon, tapusin na natin yan. Lahat po kayang ibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, pwede natin makamtan basta't masunod lamang natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Narinig niyo po kanina ang mga patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa banal na ministeryo ito. Mga karamdaman pinagaling, wala ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa, magulong buhay, inayos ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ano man po ang inyong problema ngayon, kung ano man po ang inyong karamdaman ngayon, buhay ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa ministeryo ito. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pagsisisi. Kailangan natin magsisi, mga kapatid, sa ating mga nagawang kasalanan. Sabi ng Biblia, walang matuwid ni isa.
Wala nakaabot sa paanan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya kailangan nating magsisi. Maka-Diyos na pagsisisi po ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Na hindi na natin uulitin yung ating makasalanang buhay. Totaling kalilimutan po natin. Pangalawa, kailangan natin manampalataya na may isa lamang Diyos. Ang pangalan Hesukristo. Na siya po ay nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at muling nabuhay. Walang ibang Diyos liban sa Kanya, kundi siya lamang. Kailangan po natin sampalatayanan yan. Pangatlo po, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ito po ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Ito po ay pagganap sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, tayo po ay ilulubog sa tubig. Yung ating lumang pagkatao, yung ating makasalanang pagkatao, yan po ay ililibing at mamamatay na. Pag-ahon natin, sabi ng Biblia, tayo ay bagong nilalang na sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat ng kasalanan natin nagawa, kahit gaano kalaking kasalanan, pinatawad na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo yung umiiyak kanina. Yan po ay hindi luha ng kalungkutan. Yan po ay luha ng kagalakan. At kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu Santo ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ating mga pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, tagapagmana na po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya pinagpala po kayo para sa mga minamahal naming mga bisita sa mga oras na ito. Buhay po ang Diyos. Gusto nyo tugunin ng Diyos ang inyong mga panalangin, pangangailangan, tanggapin nyo po at sundin ang apat na reglamento ng kaligtasan. Ngayon po isagawa natin ang una at ang pangalawa. Kayo po ay sumunod sa maiksing panalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sundin nyo po ang maiksing panalangin na aking sasabihin bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, Amang Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking narinig at aking napakinggan. Mahal na Panginoon, maraming salamat at ako'y dinala mo sa iyong tunay na banal na gawain. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marami sa kasalanan. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo po ako, Diyos, sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y ipinanganak hanggang sa mga oras na ito. Iligtas mo ako sa apoy ng impyerno, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Paglilingkuran kita hanggang sa ulit muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, pakisabi po, Amen. Pakibaba ang inyong mga kamay. Kami po ang manalangin para sa inyo. Dakilang Diyos, Amang Banal, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa ulat dalangin ng aming minamahal, ginagalaman na Pastor Will Estrada Almeda, kaabagan mo, malabang mga kaluluwa, lumapit sa iyong banal paanan. Pagpalain mo sila, malabang Inoon. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa hindi itong ulat huli ng kanilang paglilingkod, pagkasimulain ng kanilang mainit na paglilingkod hanggang sa ulit muli mong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Huwag niyo pong lisalin ang lugar na ito na hindi pa kayo nagpabautismo sa tubig nang sa ganon lubusan po makakilos ang mahal na Panginoon sa inyong mga buhay. Tayo po'y makabalik sa inyong mga upuan at tayo mga minamahal ay dumako na po sa ating mga pangangailangan. Ang sabi po ng Biblia, pagkatapos natin maganap ang kalooban ng Diyos, kahit tayo po'y kanyang tutugunin sa ating mga panalangin. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, kung tayo po'y may mga karamdaman, ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa karamdaman na mayroon tayong nararamdaman at sama-sama nating palalayasin yan, mga minamahal. Isipin natin mga pastor na naglayhan sa atin at pagkatapos palayasin ang mga karamdaman, itataas natin ang ating dalawang mga kamay, palayasin ang mga problema, pagsubok, pag-aalinlangan at mga hadlang sa ating mga panalangin. Sama-sama tayong dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, ang magbanal aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ulat lalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, sama-sama naming pinalalayas, tinataboy lahat ng uri ng karamdaman na gawa ng kaaway sa aming pisikal na Panginoong ubo, sipon, trangkaso, lagnat,
TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, skin allergy, demonyo ng pagkabaklat, pagkatomboy, cast out in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga problema, pagsubok, pag-alinlangan, palalupaypay, palalamig, hadlang sa mga dalangin, cast out in the name of Jesus. Lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be blessed in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. Bilang tanda, mga minamahal, na tayo tinugon na ng ating mahal na Panginoon bilang tanda ng ating pananampalataya. Sabay-sabay tayong sisigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sincere, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Brother Freddy Asis, sa banal na mensahe nilang isang pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, bago tayo dumako sa ating pong mga mahalagang announcement, tayo po mga minamahal ay kukuha po ng ating special offering. Mga minamahal, batid natin na maraming pangangailangan ang ating pong banal na iglesia, ating banal na gawain. Mga minamahal, nariyan po mga minamahal, ang ating mga Bible study, sunod-sunod yan. Halos wala na pong pahinga mga minamahal. Kaya nariyan yung mga ating ibinibigay, yung ating mga sacrificial offering. Yan po ay nagagamit sa panggasolina, mga minamahal, ng ating mga Bible study, mga minamahal, ginagamit po yan sa lahat ng pangangailangan ng ating banal na gawain, mga minamahal. Kaya nga ang sabi ng Biblia, huwag daw po tayong manghihimagod, mga minamahal. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, patuloy nating susuportahan ang banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, yung ating mga ipinagkakaloob, nakikita naman po natin, mga minamahal, may pagbabago, may improvement ang ating banal na gawain. Yung ating mga ibinibigay sa banal na gawain, diretso yan, mga minamahal, sa kaban sa langit. Mga minamahal, at hindi lang yun, tayo rin naman po ang nakikinabang. Mga minamahal, lahat ng ating ipinagkakaloob para sa ikabubuti po ng ating banal na gawain sa dakong ito. At hindi lamang yan, mga minamahal, yung ating mga binibigay sa banal na gawain, kinukuhaan po natin yan ng ministerial tithes. Yan po ipinapadala natin sa main church, at yung mga pinapadala sa main church, ipinapadala sa mga krusadang nagaganap sa buong mundo. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga oras ito, mga minamahal, kukuha po tayo ng tinatawag na sacrificial offering o special offering, dahil mga minamahal, tapos na tayo magbigay ng tithes and love offering, kaya ito'y tinawag na sacrificial dahil ito po, mga minamahal, ay out of our budget na. Mga minamahal, ibig sabihin, dito subukin ng Diyos yung pag-ibig natin sa Kanya, subukin ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung mga maaaring yung ibibigay natin, gamitin natin sa mga pangangailangan natin sa ating mga personal na buhay. Pero mga minamahal, kapag sinubok mo ang mahal na Panginoon, dito mo makikita ang mabilis na katugunan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung ating mga ibinibigay sa banal na gawain, hindi pa yan sapat, mga minamahal, sa kaligtasang ating nakamtan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng option ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng daan ang Diyos na tayo pagpalain, ay ibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan sa pamamagitan din po ng ating mga ibinibigay sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Mga minamahal, ating itaas ang ating ipagkaloob sa ating mahal na Jesucristo upang maging mabangong samyo sa kanyang banal na harapan. At ito po ipanalangin ating beloved brother Daddy Melchor Reyes. Panalangin po ang ating special Amen. offering. Hallelujah. Amen. God bless you, Preacher Mark Anual. Tayo po'y manalangin sa ating special offering. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito po ang inyong manak na magkakaloob ng aming special offering. Basbasan niyo po ang bawat kamay na magkakaloob ng kanilang special offering. Ngunit sa gustong magkaloob, ngunit sa kawalan, bigyan niyo po sila ng trabaho na buhay o negosyo, upang sa susunod na gawain, sila din po'y makapagkaloob at maging parte ng ating banal na gawain. Ito ang asamot panalangin sa matamis na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumako sa ating maiksing announcement. Tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain sa lugar na ito, mga minamahal. Ang ating pong susunod na banal na gawain ay araw ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal, o 6:00 ng gabi. Sa dako po ng San Ildefonso, ang kanilang midweek service ay araw po ng Martes, 1:00 hanggang 4:00 ng hapon o 5:00 ng hapon, mga minamahal. Ang ating overnight prayer, araw po ng Biyernes, 7:00 ng gabi hanggang 1:00 o 2:00 na madaling araw ng Sabado. Sa dako ng San Ildefonso, Bulacan, nagsimula po ng 5:00 ng hapon hanggang 10:00 po yan ng gabi. At ang araw ng linggo, katulad ngayon, 9:00 o 9:30 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Sa dako po ng San Ildefonso, 10:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy din po ang ating mga live streaming sa mga kapatirang nakaantabay sa ating live webcast. Pagpalain kayo lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sikapin natin na huwag pong umabsent sa ating banal na gawain na nalalaman natin napakaiksi na po ng panahon, mga minamahal. Anytime, right now, pwede po magbalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung walang mabigat na dahilan, mga minamahal, hanggat kaya natin, dumalo po tayo palagi sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang ating mga Bible study ay patuloy pong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, kada Bible study, nagpapakita po ng himala ang mahal na Panginoon. Marami pong kaluluwa ang nadadala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating jail ministry, mga minamahal, dati isa lang yan. Ngayon, 3 na po ata, mga minamahal. Halos kulang na po sa oras, mga minamahal. Kaya pinagpala po tayo, mga minamahal. Maraming kaluluwa ang naaagaw sa kamay ng kaaway at nadala sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. At kung wala na pong karagdagang announcement, mga minamahal, tayo po ay tumayo na at magpasalamat sa tagumpay ng ating banal na gawain sa araw na ito. Purihin ang Diyos. At kung nandiyan po ating beloved preacher, Brother Ray Santos, ipanalangin po ang ating pagtatapos. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Preacher Mark. Tayo po lahat ay tumayo at pasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila ang pala po naming Ama Diyos, Ama ng banal sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po nagpupurit, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos at matagumpay na gawain mo sa araw na ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawag tunin, mahal na gawain. Sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan na tunay, lagi ka namin kasama, mahal na Panginoon. Maraming salamat, higit ang iyong banal na salita na dinala ng aming minangaral sa araw nito, mahal na Panginoon. So, din po ito, mahal na Panginoon, kung paano kami, mahal na Panginoon, dinako, mahal na Panginoon, sa lugar na ligtas, payapa, mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon, lalo pang mga may sasakyan, mahal na Panginoon. Pag-ingatan mo, bawat isa, mahal na Panginoon, hallelujah. Alisin mo lahat, mga uri ng gawa ng kaaway, at manatili ang buhay mong pag-ibig sa bawat isa. So, ito lang, beloved pastor, itong asamat panalangin po namin sa makaparang pangalan, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. We love you in the Lord.